So, ito na nga, no? I don't know if baka first time kong makapasok ngayon dito sa airport terminal or airport Puerto Princesa International Airport, domestic, I mean departure area, no? So domestic. So if ever na itong airport na to dito is dati itong situated dun sa kabila, so ibig sabihin it's my first time. Pero kung hindi naman, so it's my second time. Pero alam niyo, sa totoo lang, parang parang hindi ako kumbinsido na nilipat. Hindi ako kumbinsido na nilipat dito bagong to. Ibig sabihin pwedeng bagong gawa, bagong reconstruct, di ba? Bagong renovate. Pero kung parang nilipat yung yung terminal mula dun sa kabila, ngayon dito na niligay. So parang pagkakaalala ko talaga dito, meron na talaga to, ganito na yung dati existing na to. Yung parang may mga naidagdag lang siguro na mga ibang mga facilities ng mga upuan at ano pang mga karagdagan. Kaya medyo nagpapabago. Pero ito parang wala to dati. Hindi ako sure ha. So ngayon, andito na naman tayo sa loob ng airport. Tatanong natin tong mga taga rito kung ito ba ang bagong lipat, sa kabila ba to dati, inilipat na ngayon dito, or talagang dati na tong ganito, pinaganda lang lalo. Pero grabe, no, speaking of ganda, ito yun, no. Yan, grabe, ganda ng ng kanyang style design. Para siyang falls, di ba? Parang hindi pa ako nakapuntang Singapore ha, Changi Airport, pero parang ang disenyo niya ay parang hawig doon, no. Parang doon hinango. Oh, doon kinuha yung style. Di ba? Changi Airport. Yun nga lang, dito is siya, parang statue lang or parang sculpture or yan, parang inokit lang, kahoy, no. Ang galing. Hindi siya yung live talaga na falls or ano pa tawag dyan. Basta parang fountain falls, ganun. Eh, syempre, paano ko nasabi yan? Sa mga vlog, dami naman dyan. Mga pinifeature sa vlogs tsaka sa mainstream media. So yun, international airport na ang Puerto Princesa City, pero I think dati pa naman talaga, diba, international na. Kasi sabi nung nakausap ko, bago na siya nilipat kasi international na kasi siya ngayon. So, sabi ng mga driver, mga tricycle driver na nakakausap ko, yun sabi, kumbaga kaya daw nilipat dito. Yun, kumbaga parang para ma-justify yung sabi nilang dito nilipat or bagong lipat dito itong airport or bago itong airport dito, ibig sabihin, parang ginastify nila. Yan, dinagdagan ng dahil nga siya ay international airport. Okay, so pwede naman tama, pwede rin akong yung mali kasi nga hindi nga ako sure, di ba? Kasi maaaring bago nga itong lipat dito. Ibig sabihin sa kabila ito dati. Pero naalala ko dati kasi dalawang beses. Ibig sabihin 4 na beses akong sumakay pumunta dito, no, from Manila to dito, tapos dito pabalik ng Manila. Tapos yung second time kong pumunta ng Puerto is Davao to Puerto to Davao. So ibig sabihin sapat na yung 4 na beses akong nakaapak sa terminal na to para masabi kong parang ito nga talaga yun. Kaya ganda, no? Simple but elegant. Nice one. Spacious. Hindi siya tawag nito, hindi siya masikip. Kung i-compare natin siya sa parang medyo siya pagkakahawig sa Bohol. Yes, no? Panglao Bohol, yung set up lang naman, like hindi naman siguro lahat, pero kanya-kanyang magkaiba sila ng beauty. So na lang, kung siguro i-compare natin sa Davao, alin na mas maganda, Davao tsaka to, I think mas maganda to, mas spacious. So mas may design siya sa Davao kasi. Kung sabihin nila, actually which is ako na may agree na boring nga talaga ang disenyo ng airport natin sa Davao City. Kasi yun na, parang nga siya, parang gym, parang sabungan nga daw. Parang budiga, parang sabungan, gano'n. Pero yung akin na yun naman, so doon na tayo sa positive side, titingin. So Davao City is maganda ang staffs, magaling, maayos ang staffs nila, okay yung mga personnel na tatrabaho sa airport, tapos yun, yung discipline, andun pa rin, malinis of course, tsaka functioning pa rin naman. Pero syempre, di ba, yung natin airport ay magkakaroon siya ng expansion and renovation daw, and sabi nila ipa-privatize pa. So mas maganda, basta para naman talaga sa pakikinabang, or kung mapapakinabangan din naman talaga ng mga Davaoenyo Pilipino, wala problema yan. Agree tayo dyan sa mga kahit anumang plano lang gawin sa Davao City International Airport. So ito yung departure area sa domestic sa Clark International Airport. Nga pala, meron akong bitbit na empty bottle para mag-refill ako ng tubig. So ang tanong, meron ba sila?
So kung wala, ibig sabihin pala hindi pala talaga siya given, no, sa mga airports. So meron akong empty bottle. Ayun, meron nga. So ibig sabihin, therefore I conclude na ang tubig talaga sa mga airport terminals, departure area ay libre. Meron talaga lagi yan. So dito sa case ni Puerto Princesa, libre din, pero konti, isa lang, no? Isa lang yung may kuhanan natin ng tubig. Sa atin kasi sa Davao maraming ganito eh, maraming station na pwede kang mag-refill. And syempre, lalong lalo na sa NAIA, mas marami dun, hot and cold. Sa Davao nung huli kong alis doon, hindi malamig. Oo, parang hindi gumana yung cold, hot and cold. Pero ang mahalaga may tubig. So yan po yung natin ha, review vlog sa airport ng Puerto Princesa City, Palawan departure area. So yan naman, narinig may mga nag-uusapin dito natin nila yung design dito sa loob, sa area na to, na hango daw siya or designed hango sa halaman. So sabi ko, ano kayang klaseng halaman ang nakita nila? So pictured out ko talaga siya. So sabi ko, para siyang mushroom na hindi proportion ang kanyang dahon, yung kanyang parang canopy. And maliban naman sa dahon ay pwede rin siyang ayun, narinig ko. So anahaw din daw, anahaw. Tapos anahaw ang sabi niya, dahon, puno or dahon, anahaw. So pwede na, possible, pero hindi siya anahaw kasi pag anahaw dapat flat lang, yun yung magiging stem niya. Ito yung dahon. Pero yung tingin ko dito, pangalawa ay hindi anahaw, kundi ito talaga siya, mushroom, no? Tapos ito yung kanyang canopy ay hindi nga proportion. So ito yung loob ha, sa departure area, domestic immigration. So maganda siya. I mean, itong parang pa-terrace na to, or balcony or terrace, ano ba tawag dyan, hawig siya sa Davao City. So ito yung lobby, tapos ito yung semi-canopy, na kung saan matatagpuan, makikita yung mga food stall. So puntahan natin. So merong toilet pero hindi natin pupuntahan, gawa nung yung toilet yan, bawal yun. Meron pala massage service dito, no, sa loob, Swedish. Siguro para sa mga turista na napagod kalakwatsa, kaka-adventure sa Palawan, meron lang pang offer na massage. So ito yung second floor or lobby, or ano ba tawag, second floor or mezzanine floor, basta terrace or balcony patawag dito. So dito matatagpuan yung kahit paano may mga stall sila. Belgian waffles, potato corner. Mas maganda ang airport na to dito compare natin sa Malay, Aklan, sa may Boracay, Godofredo. Tama ba, Godofredo Ramos? Ay, basta Boracay, Boracay na airport. Mas maganda to, di hamak. Yan kasi luma rin kasi yung sa may Aklan. Ang binago lang ni Tatay Digong sa kanyang administrasyon, sa kanyang termino, ay yung runway mas pinataas, pinahaba, pinalaki. So yan, kaya niya mag-cater ng mga malalaking aircraft, mga turbine, mga jet engines. Pero yung airport terminal hindi pa masyadong hindi pa talaga siya renovated, basta masikip, tas luma ang style. Ito talaga bago, bagong gawa, mas spacious, mas hayahay, mas maalwan, di ba? Yun yung dun eh, yun talaga yung pinaka-purpose. Kahit nga sa bahay, di ba, mas maganda naman talaga kapag high ceiling, para mas maalwan nga, mas hindi siya mainit, hindi siya crowded, tingnan, spacious. So pabor siya sa mga claustrophobic. Sana meron dito. Yan nga, Belgian waffles, potato corner, Sabor Ramos, Gastronomics, Mrs. T Cafe. Ano pa to iba dito? Hindi rin dito kita. Pero alam niyo ang gusto ko sa Aklan, Malay Airport sa Boracay, meron silang Starbucks.
Wait lang. Ano to? Shuttle's Best Coffee. Wow, meron sila oh. Ay, tama ba? Tama nga, SBC, Shuttle's Best Coffee. Ang galing. Sayang, sarado pa sila. So, kahit wala silang Starbucks, as long as merong Shuttle's Best Coffee, solve na tayo dyan. 199 lang oh. Makakain ka na pala dito sa loob ng airport ng Puerto Princesa. 145 meron din. Pero ano ha, i-compare natin talaga siya sa ano, sa parang hawig siya sa may pagkabuhol. Pag makikita ko to parang buhol, tapos meron din siyang para siyang maliit din na version ng terminal, domestic terminal ng ano, ng Clark. Pero syempre grabe, iba na yung label ni Clark. Ganda, ganda ng ano nila airport. World class. Talagang prepared talaga sila para sa ano, mga tourist arrivals, I mean international tourist arrivals. Kasi mix of ano talaga no, nationalities, interracial talaga yung ano dyan, mga turista nila. So syempre frontline naman talaga natin yan eh. Kumbaga yung airport siyang magre-reflect sa ating syudad. Kaya yun na, diba? Pinaka frontline. The gateway to the province or city. Ito palang baba, Frutas, House of Desserts. So we're done, no? Thank you for watching. Di ko alam kung paano dito lalabas ulit. Kung pwede ba ba, may chance like na iya na kahit nasa loob ka na ng boarding gate, kung pwede ka pa bang lumabas. So di ako sure. Basta astig ha, Puerto Princesa International Airport. Meron silang ano, mga TV, mga monitor, mga flat screen, pero hindi naman gumagana pa. Pero what's meron? High-tech, high-end. High-tech, I mean maganda, modernized, spacious. That would be all. Thank you for watching. So update, sinong may nakausap tayong staff dito na sure siya na itong airport na to ay matagal na andito nakatayo since 2015. Pero tama naman daw yung sinabi ng mga tricycle driver na nakakausap ko na 2015 ay nasa ano, nasa kabila yung terminal doon sa tawid. Kaso nga lang maliit daw kaya nilipat dito. So tama yung sabi ng mga tricycle driver, para hindi nga lang natukoy napag-usapan namin yung kailan yung date. Kasi basta dito ako noong 2017, 2018 and hindi ko talaga makakalimutan na ito talaga yung airport na dinaanan ko no, 4 na beses. Which is conserved nga naman para talaga. So ito yun, 2018, 2017, 2018. So dito na ako noon. Kasi noong 2015, kakalipat lang na dito. More or less 2015, ganun. Sabi nung empleyado dito sa loob ng airport. Basta ang ganda, no? Ito bago lang to, sabi. Bago lang daw to. Which is ako, I can at least na tama. Bago nga lang talaga to. Kasi dito ganito dati. Kasi kung ganyan na yan dati, edi mas may kalumaan na sana yan. Tsaka siguro, mariretain siya sa aking memory kung gaano kaganda ang kanilang loob ng airport.